Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. At for today's video nga, magbibigay lang tayo ng reaksyon patungkol dito kay Alice Guo at sa ginawang video ni Melvs Castle. So kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa manonood, nagbibigay ng reaksyon at nagbibigay ng opinion, subscribe nyo na ako. At huwag nyo na rin kalimutan ng may-ari ng ating gagawing reaction video. Walang iba kundi si Melv Castle na may thumbnail title na Grabe, nakakagulat ito. Alice Guo kumanta na kay PBBM. Grabe, ano kaya yung ikinanta nito nga si Alice Guo kay PBBM? Siniwalat na kaya ni Alice Guo yung mga Pogo Big Boss, yung mga protector at ang pinakamatindi nito yung nagpatakas sa kanilang apat. Okay? So sana ikinanta na yon at sana isiwalat na lahat ng baho, lahat ng mga mukhang pera. At sabi pa dito, sino-sino ang sangkot na pangalan, no? Ipapa ganito ng China boss. Ayan. So yun ang ating bibigyan ng reaction na video for today. So ayun wag na natin itong patagalin. At simulan na natin. Binabatikos ang Administrasyong Marcos dahil imbes na malungkot si Mayora Alice Guo, palat pa ang litrato nitong masaya. Pero sa... Teka lang. Ito unahan ko na to ha. Bakit binabatikos po ay ang ating Pangulong BBM? Ano? Wala naman tayong pakialam kung umiti ito si Alice Guo. Ang dapat batikusin dyan, itong si Alice Guo. Bakit itadamay pa yung presidente? Anong malay niyan? Hindi mo naman mapipigilan ng umiti ang isang tao. Ano? Tapos, ang ikakasira, ang sisiraan, presidente, di wow. Di ba? Doon pa lamang, halata ng ang daming naninira kay PBBM na kahit wala naman siyang alam at hindi naman kasi robot si Alice Guo na para pagbawalan mong ngumiti. Sabihin na nating masama ang ngumiti, no? Dahil may kaso ka na, pangiting-ngiti ka pa. Pero ang sisi, nasa presidente. Maling-mali po yun. Ano? Tuloy natin. Sa likod ng masayang muka, may istorya daw pala. May banta na raw sa buhay ni Mayora. Natutuwa lang daw to dahil ligtas ang kanyang buhay. Kumanta lang daw at protektado ka ng PNP. Ngayon magkakaalaman na kung sino ang nasa likod ng illegal na pagpapasok sa Chinese spy sa Pilipinas. Ayan, yan yung pinakamaganda. Ano? Kapag yan na isiwalat na lahat-lahat, alam nyo kulang ang kulong. Ano? Kulang yung kulong ng habang buhay. Hindi sasapat yun. Ano? Kasi pamamarisan niya ng mga taong bayan. Ng mga taong tiwali sa gobyerno, yung taong mga mukhang pera. Pamamarisan yan. Dapat dyan bitay. Kayo ba? Ano? Agree ba kayo na dapat bitayin yung mga nasa likod at sangkot ng pagpapatakas, ng pagkakorap, ng pagiging protector, lahat-lahat na. Dapat dyan ay bitay. Kung para sa akin lang kasi opinion ko to. Lahat tayo nagbibigay ng opinion. Ngayon, kung ano ang opinion mo para dito sa mga taong tiwali sa ating gobyerno, comment nyo yan sa ating comment section. Kung payag ba kayo na hanggang sa kulong lamang, At kulong, ganun ganun at ganun, kulong, ginagaya, pinaparisan lang. O ngayon, kapag bitay, never yan pamamarisan. Ituloy natin. Sino rin kaya ang gustong trumabaho sa buhay ni Mayora? Takot ba silang madamay ang pangalan nila? O ang dating big boss ng mga Chinese? Papatalsikin daw kasi si Pangulong Marcos sa pwesto dahil tutultong maging tuta ng China. Ayan, yan yung mahirap Kaya sinasabi nila, BBM resign. Alis ka dyan. Ayun, yun ang pinipigilan nila. Alam na natin kung sino-sino itong mga to. 'Di ba? Kasi yun yung mga tao na tiwali sa gobyerno. Yung laban sa gobyerno. Yun yung mga yun yung lagi nagpapaalis sa BBM resign. Alis ka diyan. Kasi may hangarin sila. Alam nyo, yung mga sumasama sa mga rally-rally na yan, ang swerte lang diyan yung nagpaparally. Pero yung mga sumasama, nako, ibig sabihin, kumakampi kayo sa mali. Mali naman yung pinaglalaban nila. 'Di ba? Wala na, sige,
tanong ko sa mga nagrarally na yan, sumasama sa rally, anong pinaglalaban ninyo? Sige nga, anong pinaglalaban ninyo? Wala na mga ginagawang masama ang ating presidente. 'Di ba? Puro paninira nga ang nakikita sa kanya. Ang binabato sa kanya. So ayun, yun ang gusto kong ipaalam din sa inyo na kaya sinisiraan ng ating presidente para maibalik sa kanila yung pwesto at maging kakampi pa nila at maibalik yung mga naipundar na nila. Ano yung mga naipundar nila? Alam naman natin yan kung ano-ano. 'Di ba? At ang daming naisiwalat ng Marcos administration at nagalit. Nagalit po. Ay, kaya ganyan. So ituloy natin. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, Minichi, na yung death threats, huwag na alalahanin na importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot. Yan. Tapos sinisiraan nyo si Abalos. 'Di ba? Kesyo kakampi, kinampihan. 'Di ba? Hindi. Ang ginawa lang ni Abalos, pina-feel lang kay Alice Guo na komportable siya. Yun yung nakikita ko diyan ha. Pina-feel kay Alice Guo na hindi dapat siyang matakot. Kasi kapag once na hindi natakot si Alice Guo, ikakanta niya yan eh. Sasabihin niya lahat, isisiwalat niya lahat. Kung sino-sino yung mga protektor, kung sino-sino ang mga nasa likod ng lahat ng yan, hindi siya matatakot kasi komportable siya. 'Di ba? Pero kung hindi siya komportable kay Abalos, tinatakot siya. Tinatakot na nga siya ng mga kalaban, tatakutin pa ba naman ng Abalos? Di lalo nang hindi kumanta yan. Manginginig lang sa takot, baka mamaya malaya natin, wala nang buhay yan. Yun yung gustong kong ipaalam sa inyo na kaya ginawang parang komportable ni Abalos itong si Alice Guo para kumanta. 'Di ba? Ikaw ba yung bata? Kapag ba hindi mo inaamo-amo, hindi yan magsasalita. Magagalit pa sa iyo yung aso. Pag hindi mo inamo, hindi ka niyan papansinin, tatahulan ka pa niyan. Pero kung aamuin mo, bibigyan mo ng pagkain, hihimasin mo dito, maaamo mo, kakanta sa iyan. Ganon. Utak po ang ginamit ni Abalos. Hindi po persahan. Kapag kasi persa mo yan, pinersa mo yan, baka hindi magsalita. Ngayon, pag feel ni Alice Guo, ay, tutulungan ako nito, kakampihan ako nito. Kaya kailangan ko nang isiwalat lahat. So, hintay natin bukas. Kasi bukas, mayroong gagawing hearing ang Senado para kay Alice Guo. So ituloy natin itong video. Pang malalaking tao ito. Confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Nakita mo naman doon sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Wala yung lawyer niya. Let's her human rights. Nakaposes po siya ngayon. Nakaposes. Ganito po kasi yan, nung pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. Kasi nung umalis kami, wala pa ko yung warrant. Ngayon ang araw na to dumating. So, binasahan po siya at minagshot po siya doon sa loob. Kinuna siya ng medical record, etc. Nag-fingerprint. At yun ako nilagay yung CIDG na t-shirt. At nagkagulatan pa sa Senado kung sino ang isa sa... Ayun, kaya pala marami nagtataka bakit daw hindi nakaposa si Alice Guo. Ganun pala. Narinig naman ninyo sinabi niya Secretary Abalos. Tuloy. Big boss ng POG. Walang iba kundi si... Sen Joel, if I may interject. Please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman. Ito pang isa ha. Ito si Sheila Guo ay kinanta na yung dalawa.
So, ito yung sino-sino kaya yung dalawa na tinutukoy niya na hindi niya mabigkas sa public. Ano? At alam na ni na Risa Hontiveros, lahat ng mga senador na nandyan, alam na kung sino yung sinulat. So, malapit ng makamit ng bansang Pilipinas ang hustisya. Kasi nakikipagtulungan din itong mga to. Ano? At kahit sabihin na nating mga Chinese sila, dapat talagang makipagtulungan sila para mahuli talaga at makulong yung mga gahaman sa pera. So, ayan ang ating abangan. Sino kaya yung sinulat na yun? So, panoorin natin. Isulat mo na ngayon, please, yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Ayan. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Sino kaya itong isusulat na to? Ano? Sa palagay ninyo, sino kaya yung sinusulat niya? Ano kaya nga pangalan ng sinusulat dyan? Meron ba kayong idea kung sino-sino yung mga sinulat dyan? Salamat. Pakituloy yung pagsagot sa mga tanong ni Sen Joel. O tingnan nyo. Si Senador tawag rito. Nakalimutan ko. Sorry, nakalimutan ko. Grabe ano. Joel Villanueva, sorry. Senador Joel Villanueva. Tingnan nyo, gulat na gulat siya. 'Di ba? Oh, parang ito na. Ito na yung hinahala natin. Totoo nga. Oh, tingnan nyo. Bingo! Oh, ayan. Ayan, narinig nyo, bingo. Ayun na nga, yun yung hinala natin. Ano? Yun yung hinala ng mga senador. Kinanta na ni Sheila Guo. Kahit hindi sinabi, verbally, pero sinabi niya written. Diba? Sino kaya yun? Ngayon, gulat na gulat o bingo. Ngayon, nagkakalabasan na ng mga baho. Oh, ayan. Ngayon, nalalapit na po ang pagtatapos ng mga taong nasa likod ng Pogo Protection, Pogo pagpapalabas sa kanilang 3, 4, pagpapatakas. Ayan na, sino kaya yun? Bingo daw, bingo. Kayo ba may idea kayo dyan kung sino yung mga yan? So, tuloy natin. The floor, Sen Joel. Bingo to. Yan, bingo to. Salamat. Alam nyo, hindi magugulat ito si Senador Joel Villanueva kung hindi yun ang ina-expect nila. Ina-expect nila yun talaga eh. Ngayon, bumingo na sila. Kapag naglalaro ka ng bingo, inihintay mo yung numero 5. Ngayon, pag natawag yung numero 5, bingo! Meaning, yun talaga hinihintay mo. Ngayon, from the word bingo, yun yung hinihintay mong pangalan eh. Diba? Nagigets niyo yung point ko? Ngayon, yung bingo na yun, lagot na yung dalawang isinulat ni Sheila Guo. Malaking pong kung ito, malaki pong testigo to, si Sheila Guo. Sila yung nasasangkot nito. Ngayon, pag ikinanta niyan, maniniwala na po ang Department of Justice dyan, ang Supreme Court dyan, ang Senado, no, ang ating mga mambabatas. Lahat sila maniniwala dyan. Dahil sila ang nag-oath sila. Ano? Ngayon kapag kumantay ang mga yan, yari na. No, tapos na ang maliligayang araw ng mga taong nasa likod ng mga pogo na to. So, tuloy natin. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na Masayang masaya yung mga senador natin. Good job. Ano po? Ako masaya din ako na nakikipagtulungan ng mga magkakapatid na to. No, kahit na hindi totoong magkapatid si Sheila Guo at si Alice Guo at inamin niya na yan, ha? Na hindi sila magkapatid. Hindi po talaga totally magkapatid. Nakikipagtulungan, no? Yun na lang ang yun na lang ating hihintayin. Ang makulong kung sino-sino itong mga to. Tuloy. nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya.
Gustong pabagsakin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Di nagugustuhan ng pakikianib ni PBBM sa Amerika. Kayo sa tingin nyo, sino ang utak ng mga to? I-komento. Ayan. Yun kasing tawag dito, yun kasing PBBM o BBM administration or Marcos administration, ayaw ng kabila, ng kalaban, ano? Kasi nga po, ayaw nila sa mga incheck. Pero itong mga Duterte ay gusto nila sa mga incheck, kaya pilit na pinapa-resign. At sana, tuloy-tuloy lang ito, wag sanang matakot ang ating mga senador na ituloy yung laban para sa hustisya ng ating bayan. So ngayon, comment nyo sa ating comment section, ano ang masasabi nyo tungkol sa ating video? So dito na natatapos ang ating ginawang reaction video. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye.